Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, walang nakikita pa po na masama ang Commission on Elections sa pagtatago ng sobrang campaign fund donations basta't na bayaran ang nararapat na buwis. Sinabi pa rin ni COMELEC spokesperson James Jimenez walang tinutunton o tutuntunin na nagmamandato po na ibalik ng mga kandidato ang labis na pondo sa donor o gamitin ito para sa pangkawang gawa. Ang tangian niyang alituntunin na nakapaloob sa revenue regulations na inisyu ng Bureau of Internal Revenue kung saan malinaw na nakasaad na ang mga hindi nagamit na pondo sa kampanya ay dapat ituring bilang kita at subject sa pagbabayad ng naaangkop na income tax. Kung kaya't wala talaga niyang masama kung itago ang hindi nagamit na campaign funds basta't magbayad ng tamang buwis. Paliwanag pa ni Jimenez na ang disposisyon para sa nasabing pondo ay nasa pagitan na ng kandidato at ng donor. Kaya kung wala niyang nakikitang paglabag ang donor sa paggamit ng pera sa kanilang ibinigay po, na papailalim pa rin anya ito sa pagbabayad ng angkop na bisa. Ang pahayag na ito ni COMELEC spokesman James Jimenez ay kasunod na rin ng pag-amin ni presidential aspirant at Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na kanyang itinago ang 50 million pesos na sobra mula sa mga donasyon noong kampanya niya bilang senatorial candidate noong 2016. Subalit iginit ng alkalde na nagbayad siya ng 9.7 million pesos na buwis sa naturang halaga. Sa karagdagan pang mga balita, inilabas na ng Commission on Elections si COMELEC ang official ballot phase ng 2022 national and local elections. Sa balota kasama rito ang 10 mga presidential candidates, 9 na vice presidential bets at 64 na mga senatorial candidates. Kabilang sa mga presidential candidates na nasa final ballot phase ay sina Ernie Abella, Leody de Guzman, Isko Moreno Domagoso, si Norberto Gonzales, Ping Lacson, Faisal Magundato, si Bongbong Marcos, Jose Montemayor Jr., Manny Pacquiao at si Vice President Leni Robredo. Narito naman ang mga vice presidential candidates, sina Lito Atienza, Walden Bilio at si Rizalito David, Sara Duterte, Manny Lopez, Doc Willie Ong, Kiko Pangilinan, Carlos Serapio at Vicente Soto. Sa final ballot phase naman, nasa 178 na mga party list groups ang kabilang. Tapos na ang maliligayang araw ninyong lahat. Ito ang naging kumpirmadong balita na inilabas ng National Telecommunications Commission or NTC kung saan kinumpirma na ang frequency ng giant network na ABS-CBN noon ay nabili niya ng bilyonaryo na si Manny Villar at ito ang breaking news ay kinagimbal ng maraming mga taga-Kapamilya Network matapos ngang kumpirmahin ito ng NTC at ng kampo ni Manny Villar na tapos na di umano ang naging negosasyon sa pagitan ng pagbili nito ng dating airtime ng Kapamilya Network na walang iba kundi ang giant network na ABS-CBN. Ayon pa di mo sa nakalap nating balita ay wala na talaga daw pag-asa ang giant network na ABS-CBN na makabalik pa sa Philippine Free TV gamit ng kanyang mga frequency dahil ayon sa NTC or National Telecommunications Commission ay naging maganda ang usapan nila sa pagitan ng kampo ni Senator Manny Villar na isa sa mga magla-launch ngayon ng multimedia network sa bansang Pilipinas. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Balitang mas lalong nawala na ng pag-asa ang ilang mga avid supporters ng Kapamilya Network matapos ng kumpirmahin ng balita mula sa National Telecommunications Commission or NTC na na-take over na ng bilyonaryong si Manny Villar ang frequency at airtime na nooy nasa ABS-CBN ngunit tila nabawi sa kanila ng NTC matapos ng ipa-shutdown ng House of the Representatives dahil sa samot-saring violation na nakumit ng nasabing TV station. Ito ang balitang ikinagulat ng marami sa kanilang mga executive dahil tapos na at hindi na mababawi pa ng giant network na ABS-CBN na naging negosasyon sa pagitan ng NTC at ng bilyonaryo si Manny Villar at ayon nga di mo sa naging report ng balita na tila gagapang na daw di mo sa hirap ang giant network na ABS-CBN para di mo rin makapag-apply ng panibagong prangkisa or franchise at frequency ng NTC dahil hindi pa man daw natatapos ang samot-saring kaso na isinampa sa kanila ng kanilang mga dating empleyado ay pinabigo or panibagong dagok ang kanilang kakaharapin kasama ang kanilang mga dating amo. Ayon nga di mo sa naging full report na inilabas ng politiko sa kanilang official
website, di Manny lang ang malakas or si Manny lang ang sakalam. Villar takes over ABS-CBN frequencies with the backing of Malacanang DOJ. The richest billionaire Manny Villar has won the sweepstakes for the much coveted frequencies of ABS-CBN broadcasting of the Lopez family just 6 months before President Rodrigo Duterte ends his term, and despite having no track record of broadcasting. Based on the documents obtained by Billionario, the National Telecommunications Commission has awarded Villar's Advanced Media Broadcasting System the Channel 2 and Channel 16 frequencies that have been idle since ABS-CBN franchise expired in May 2020. Its application or a new franchise was summarily rejected by a congressional committee 2 months later. The NTC granted Advanced Media System a provisional authority to install, operate, and maintain the digital TV broadcasting system in the Metro Manila and Mega Manila area using the Channel 16 frequency ABS-CBN's digital frequency allocation for 18 months. The PA was signed by the NTC Commissioner Gamaliel Cordoba and Deputy Commissioner Edgardo Caberios and Delilah Deles. In a 6th of January 2022 order, the NTC also granted Advanced Media a temporary permit to test broadcasting using the Channel 2 analog TV frequency previously owned by the ABS-CBN. Advanced Media will operate from 7 a.m. to 10 p.m. at Villar Star Mall at the corner of Edsa and Show Boulevard in the Mandaluyong City. The NTC said the temporary permit is effective from January 6 until analog shut off unless sooner revoked or cancelled. The frequency shall be automatically recalled after the test period. It does not confer any vested right or interest in Advanced Media. NTC is sought of the legal opinion of the Department of Justice before granting Villar a digital TV license despite being close to a news players. Villar's daughter-in-law Emeline Aglipay was appointed Justice Undersecretary in 2018. The DOJ declared that the digital TV service could be open to new players like Advanced Media because the applicability of the Memorandum Circular Number July 12, 2014, which limits digital TV license only to those who analog TV operations, which has been altered by the change in factual circumstances, specifically ABS-CBN franchise expiration and non-renewal by Congress. And matapos na naging balita na ito mula sa politika ay tila wala na nga daw pag nang maibalik or pag-asa na maibalik pa ng giant network na ABS-CBN ang kanilang frequency dahil ito ay nasa pagmamay-ari na ng bilyonaryong si Manny Villar. Ayon pa rin mismo sa isang insider ay tila mapaglaro nga daw ang tadhana dahil parehas na naranasan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa di umano'y paninira sa kanya ng giant network na ABS-CBN during the 2016 presidential election ay ito rin daw di umano ang black propaganda na ipinakalat noon ng mainstream media network laban sa pagtakbo ni Manny Villar taong 2010 national election kung saan ay nakalaban di umano nito ang dating Pangulo na walang iba kundi si Noynoy Aquino. Karma lang daw di umano or sadyang nagkataon lamang daw at tila napunta na sa dating nalipusta di umano ng giant network na ABS-CBN ang kanilang frequency na ngayon ay nasa kamay na at pagmamay-ari na ng bilyonaryong si Manny Villar. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "I hope the Villar family shall use newly acquired frequency for the true service and the Filipino people. ABS-CBN should make a settlement to the Philippines government and apply for a new franchise. All artists that works were displaced due to non-approval of ABS-CBN franchise can have hope to be in the new owner Channel 2 having a motto to be always true and to be the Filipino people. Good luck for Sir Manny Villar." Ay naman kay
June Med, Sir Manny Villar, I respect the LGBT community. Sana wala na si Multo at ubod ng kabastusan na si VG sa network ninyo. Thanks. Ay naman kay Frank Villa, well done Villar family, best wishes. Ay naman kay Kenneth Cananoa, mabuhay po kayo Sir Manny Villar. Ito yung mga panahon na gusto ko siyang presidente noong 2010 kaysa kay Panot, pero siniraan pala siya ng ABS-CBN kaya nakarma kayo. Ay naman kay Jesse Senior D, talagang ang Panginoon ay napakabuti, tapos na mga pagbabalita ng bias. Ngayon na nasa pangangalaga na ni Sir Manny Villar ang ABS-CBN, mararanasan na natin ang tunay na balita na nangyayari sa ating bansa. Congrats Sir Manny Villar, God bless. Ay naman kay Dolores Narciso, congratulations Sir Senator Manny Villar. Siguradong marami kayong matutulungan sa ating mga kababayan na walang trabaho. God bless you and your family. Ay naman kay Rinaldo Leonardo, congrats po Boss Manny. Tama po yan, ikaw na po ang kumuha ng frequency. God bless. Ay naman kay Lenny Deman, karma is real, tapos na as it stopped na. Ay naman kay Zonia Bermamando, great. I look forward that Manny Villar will change the name of the network, offer its service committed to God and country, and get objective, the best journalists and offers devoted to rise above the fray and negativism, hatred, unguided practices of work with the best of their talents towards a commitment to the pluralism and the united harmony among our citizens and in our country, the Republic of the Philippines. Hail Philippines! Alleluia to our God of the truth and justice. Ay naman kay John C, justice prevails. And sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong nagustuhan nga di mo nila ang balitang ang bilyonaryong si Manny Villar na ang nakabili ng frequency ng giant network na ABS-CBN, dahil ayon di mo sa kanila ay nasa tamang kabay na napunta ang dating tadhanan ng giant network na ABS-CBN at more than confident daw di mo sila na gagamitin di mo ni Manny Villar sa tama ang kanyang nabiling frequency na dati ay pagmamayari ng mga Lopez. Banat pa di mo na marami sa ating mga kababayan sa lahat ng mga avid supporters ng giant network na ABS-CBN, lalong-lalo na ang kabogable star na walang iba kundi si Vice Ganda, na wag na lamang daw talaga silang umasa na maibabalik pa sa Philippine Free TV ang kanilang dating kumpanyang pinagtatrabahuan, kasi nga ay wala na daw talagang kahit 1% mangyayari na ang mga kanilang hinihiling. Payo pa di mo na marami sa ating mga kababayan sa ibang mga artista ng giant network na ABS-CBN, lalong-lalo na kay Vice Ganda, ay mag-move on na lamang daw sila sa kanilang mga buhay-buhay, kasi nga ay marami pa naman daw options na pwede nilang pagpilian para kumita ng pera. Pwede naman daw silang lumipat sa ibang channel kung gugustuhin di mo nila. Dagdag pa di mo na dito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagpapasalamat kasi nga ay mabibigyan na ng trabaho ang lahat ng mga maliliit na empleyado ng giant network na ABS-CBN ng bilyonaryong si Manny Villar sa oras na mabuksan na ang kanyang nabiling frequency sa dati ng pagmamayari ng giant network na ABS-CBN. At yun na nga mga kabanat, ano na ang masasabi mo? Kung kayo ang tatanungin, na rin ang masasabi mo sa naging balitang ito kung saan kumpirmadong nabili nga di umano ng bilyonaryong si Manny Villar ang frequency ng giant network na ABS-CBN? At ano rin ang masasabi mo sa naging pagkumpirma na marami sa ating mga kababayan or sa naging pagpayo nila sa lahat ng mga taong umaasa pa rin na maibabalik ang giant network na ABS-CBN sa Philippine Free TV, na wag na lamang daw talaga silang umasa, bagkos ay mag-move on na lang daw di mo na sila, kasi nga ay hindi na daw talaga di mo na maibabalik pa ang giant network na ABS-CBN sa Philippine Free TV.